Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang kwento sa isang mayamang binata na nagngangalang Han Dongli. 6 na taon na siyang hindi nakakalakad, pero maraming babae pa rin ang gusto siya. Sa ibang bahagi si Zhongling, kagagaling lang Shanghai kasama ang kanyang anak na nagngangalang Kele. Nakilala ng bata si Dongli na nasa TV. Sa tingin niya ay kamukha ni Dongli ang lalaki sa drawing book ng kanyang ina, na pinaniniwalaan niyang ama niya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi niya iyon ama. Nang pumunta si Zhongling upang kumuha ng inumin, pagbalik niya ay wala na ang kanyang anak. Naglalaro pala siya ng mga lobo at nakita niya si Dongli. Sinubukan siyang yakapin ng bata sa pag-aakalang siya ang kanyang ama. Nagmamadali si Dongli para sa isang meeting, ngunit hindi niya maiwan mag-isa ang bata. Kaya't sinama niya ito. Medyo alanganin ang pakiramdam ni Dongli, nakita niyang gustong-gusto siya ng bata. Matapos tingnan ang bag ng bata at makahanap ng ID card, tinawagan ng assistant ni Dongli ang ina ng bata para pumunta sa kanyang opisina. Sobrang tuwang-tuwa ang batang si Kele na nakatingin kay Dongli at tinawag siyang ama. Ngunit sinabihan ni Dongli kay Kele na itigil ang pagtawag na ama dahil hindi naman talaga siya ang ama. Dumating na si Zhongling para sunduin si Kele. Sinabi ni Kele sa kanyang ina na nakahanap na siya ng asawa para sa kanya at itinuro niya si Dongli. Noon ay nagkita na sina Zhongling at Dongli matapos maghiwalay 6 years ago. Gustong malaman ni Dongli kung kumusta si Zhongling sa nakalipas na 6 na taon. Sinisi niya ito sa pag-iwan sa kanya na sinasabing dahil paralisado siya. Pinagtawanan pa niya si Zhongling sa pagiging masaya nitong mga nakaraang taon dahil hindi na niya kailangan pang alagaan ng isang taong may kapansanan na tulad niya. Nang makita ni Zhongling si Dongli na hindi pa rin makalakad ay nalungkot siya. Tinanong kung bakit naka-wheelchair pa rin siya. Ngunit hindi nakinig si Dongli na masama pa rin ang loob sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagluhod, ngunit lalo lang nagalit si Dongli. Gusto niyang malaman kung bakit bumalik si Zhongling kasama ang isang bata. Ipinaliwanag niya na ang bata ay may sakit at nangangailangan ng paggamot sa lungsod. Tinanong ni Dongli kung sino ang tunay na ama ng bata. Ngunit mas pinili ni Zhongling na huwag magsalita na ikinagalit ni Dongli. Flashback, noong taong magkasintahan sina Dongli at Zhongling, pumunta sila sa bundok, ngunit nakulong si Zhongling sa isang bahay. Iniligtas ni Dongli si Zhongling. Ngunit habang papaalis sila ay isang malaking bato ang nahulog na nasaktan si Dongli habang pinoprotektahan niya si Zhongling. Ito ang dahilan na hindi makalakad si Dongli. Sa oras na iyon si Lin Zia, na anak ng may-ari ng hospital, nangako na gagamutin si Dongli kung iiwan siya ni Zhongling. Gumawa si Zhongling ng mahirap na desisyon na umalis, umaasang gagaling si Dongli. Nadurog ang puso ni Dongli, ngunit naniniwala si Zhongling na mas mahalaga ang gumaling si Dongli. Sa kasalukuyan dumating si Lin Zia sa opisina kung saan nandoon si Kele. Pumasok si Lin Zia sa silid ni Dongli at nagulat siya nang makitang niyakap niya si Zhongling. Nagpa siya si Dongli na huwag paalisin si Kele hanggang hindi ipinakita ni Zhongling ang birth certificate ng bata. Nakiusap si Zhongling kay Dongli na isama si Kele dahil kailangan nila pumunta sa hospital ngayon. Nang biglang pumasok ang assistant, buhat si Kele na walang malay. Sinabi ni Dongli na magmadali at dalhin si Kele sa hospital. May diabetes na si Kele mula nang ipanganak siya. Maya-maya nagpakita ang ina ni Dongli at si Lin Zia. Sinampal si Zhongling ng ina ni Dongli at inakusahan siya na ginagamit si Kele para makakuha ng pera kay Dongli. Sa pagkakataong ito ay hindi na nahimik si Zhongling. Sinabi sa kanya na huwag siyang bastyusan at ang kanyang anak. Nagmamadaling lumapit ang isang gwapong lalaki nang malaman niya ang kalagayan ni Kele. Ang lalaki ay isang artista na si Chumo. Tinanong ni Dongli si Zhongling kung si Chumo ba ang ama ni Kele. Ngunit hindi ibinunyag ni Zhongling kung sino ang tunay na ama ni Kele. Sa kabilang panig si Kele ay isang matapang na bata. Nakayanan niya ang mga insulin injection. Si Kele at Chumo ay parang magkasundo talaga. Pagkatapos ibinahagi niya ang kapanapanabik na balita kay Zhongling na libro niya ang napili para gawing pelikula at si Chumo mismo ang bibida. Masaya si Zhongling ngunit naguguluhan din dahil ang libro ay tungkol sa nakaraan nila ni Dongli. Pagkatapos ay isang lalaki ang lihim na kumuha ng mga larawan ni Chumo at Zhongling. Kinabukasan sinabi kay Dongli ng kanyang assistant ang tungkol sa background ni Chumo. Ang pangalan ni Chumo ay nagiging sikat, ngunit ang kanyang mga magulang ay isang misteryo. Hiniling ni Dongli na alamin ang koneksyon ni Zhongling kay Chumo. Sa ibang lugar ang lalaki ay palihim na nakipagkita kay Lin Zia para ibigay sa kanya ang mga litratong kinuha niya kay Chumo at Zhongling.
Kinabukasan, pumunta si Zhang Ling sa opisina para magtrabaho sa isang libro na gagawing pelikula ng kumpanya. Si Dong Lei ang magbibigay ng pondo sa gagawing pelikula. Sinabi ni Zhong Ling kay Dong Lei na nandito lang sila sa lungsod para sa paggamot ni Kele. Pagkatapos ay hiniling ni Dong Lei kay Zhong Ling na bumalik sa kanya. Ngunit nilinaw ni Zhong Ling na wala na siyang gustong gawin sa pamilyahan at dapat nilang kalimutan ang kanilang nakaraan. Naniniwala si Dong Lei na iniwan siya ni Zhong Ling dahil siya ay may kapansanan at kaya mas pinili niya ngayon isang binatang lalaki na makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Si Zhong Ling ay nagalit at sinampal niya si Dong Lei, bilang tugon hinayla ni Dong Lei si Zhong Ling papunta sa kanyang kandungan. Gusto niyang malaman kung si Chumo ba ang tunay na ama ni Kele. Umiyak na lamang si Zhong Ling at hayaang na magsalita si Dong Lei na wala nang magawa, sa huli ay sinabihan niya si Zhong Ling na umalis. Sa ibang lugar si Chumo at pinag-uusapan ng kanyang manager ang tungkol sa mga chismis tungkol sa kanila ni Zhong Lei na nagiging malapit. Siya ay nag-aalala tungkol sa kung paano apektado si Zhong Ling ng mga chismis na ito. Hinanap ni Chumo si Zhong Ling at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga chismis na hinihiling niya kay Zhong Ling na huwag mag-alala. Sa ibang lugar sinadya ni Lin Zia na makipagkita kay Dong Lei para magkalat ng chismis tungkol kay Zhong Ling at Chumo. Samantala dumating si Zhong Ling sa kanyang kasalukuyang lugar. Naalala ni Chumo ang mga alaala nila 6 na taon na ang nakakaraan, na-miss din niya ang kanyang lola na nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya. Flashback na kilala ni Zhong Ling si Chumo nang iniligtas siya sa mga taong nanggugulo sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nahimatay si Zhong Ling, dinala siya ni Chumo sa hospital kung saan nalaman nilang buntis si Zhong Ling, at sa mahinang kondisyon ay inalagaan ng lola ni Chumo si Zhong Ling mula noon at iyon ang dahilan kung bakit nakilala ni Zhong Ling si Chumo. Sa kasalukuyan, si Zhong Ling nakaramdam ng hindi maganda, nang tanungin siya ng landlord tungkol sa kanyang relasyon kay Chumo. Kinabukasan pinagalitan ng assistant ni Dong Lei si Chumo dahil sa mga chismis tungkol sa pagkakaroon ng isang anak. Iminungkahi ng manager ni Chumo sa paglipat ng media at tumuon kay Zhong Ling at isang bata, habang tumanggi si Chumo na may koneksyon kay Zhong Ling at Kele. Dahil ayaw niyang ilagay sa panganib si Zhong Ling para sa kanyang kaligtasan. Kaya gusto ni Chumo na pigilan ang mga chismis at panatilihing ligtas si Zhong Ling. Hiniling niya kay Zhong Ling na sumama sa kanya sa isang press conference doon sasabihin nila na si Chumo ay nasa isang pelikula na isinulat ni Zhong Ling. Akala nila ay malilinawan nito ang mga chismis na nagsimula ang press conference ng maayos, ngunit pagkatapos ay pinalala ng ilang mga taga-media ang mga bagay. Isinangkot pa nila ang anak ni Zhong Ling at si Chumo ay walang nagawa. Pagkatapos si Dong Lei ay nagpakita sa press conference. Sinabi niya naglabas siya ng pera para sa gagawing pelikula at nagbanta siya nakakasuhan ng anumang media na nagkakalat ng kasinungalingan tungkol kay Chumo at Zhong Ling. Pagkatapos ng press conference ay hinabol ni Zhong Ling si Dong Lei para pasalamatan siya. Ngunit sinabi ni Dong Lei na tumulong siya para sa kapakanan ng kanyang kumpanya hindi para sa kanila. Pagkatapos ay mapaglarong hiniling niya kay Zhong Ling na itulak ang kanyang wheelchair. Sa ibang lugar lihim na nakilala ni Lin Zia si Kele sa ospital. Nagalit si Lin Zia dahil tinawag ni Kele si Dong Lei na gwapong ama. Maya-maya pumunta si Zhong Ling sa hospital at niyakap ang kanyang ina. Pinakiusapan ni Zhong Ling si Kele na makipaglaro sa mga kaibigan para makausap niya si Lin Zia. Si Zhong Ling gusto lang ng kapayapaan at nandoon lang sila para gamutin si Kele. Ngunit si Lin Zia nadala ng selos sinira ang larawan ni Kele at binyantaan si Zhong Ling sa kalusugan ni Kele. Sinabi ni Zhong Ling na pinutol na niya ang ugnayan sa pamilyang Han. Dahil sa galit na itinutok ni Zhong Ling ang mga basag na salamin sa kanya. Tinanong siya ni Zhong Ling tungkol sa insidente, 6 na taon na ang nakakaraan nang makulong siya sa isang bahay. Pinaghihinalaan niyang may mali sa pangyayaring nagpa-paralyze kay Dong Lei. Dahil sa takot inamin ni Lin Zia na 6 na taon na ang nakalilipas ay sinaktan niya si Zhong Ling para maging kanya si Dong Lei. Gumaan ang pakiramdam ni Zhong Ling nang malaman ang katotohanan. Pinili niyang huwag sabihin kay Dong Lei. Pinayuhan ni Zhong Ling si Lin Zia na ang mga krimen na iyon ay hindi may tatago magpakailanman. Sa labas ng silid sinabi ni Kele kay Dong Lei na lalabas na siya sa hospital bukas, at hiniling niya kay Dong Lei na sunduin siya. Dumating si Zhong Ling upang ibalik si Kele sa kanyang silid. Nag-aalala si Dong Lei nang makita ang sugat ni Zhong Ling sa kamay. Itinulak ni Kele ang kanyang ina sa kandungan ni Dong Lei, na hiniling na dalhin siya sakay ng wheelchair. Sa ibang lugar si Lin Zia ay halos harassing ng kanyang dating assistant, siya pala ang tumulong sa plano ni Lin Zia na saktan si Zhong Ling 6 na taon na ang nakararaan. Kinabukasan ng hapon pinayagan ng lumabas si Kele sa hospital. Gusto niyang hintayin na susunduin siya ni Dong Lei. Ngunit ipinaliwanag ni Zhong Ling na hindi niya ama si Dong Lei. Sa kanilang pag-uwi, masama ang pakikitungo sa kanila ng isang may-ari ng bahay, buti na lang dumating si Dong Lei upang tulungan siya. Dahil may nagbayad sa may-ari ng bahay upang paalisin si Zhong Ling.
Maya-maya nang isinama ng assistant ni Donglei si Kele na kunin ang sasakyan. Nagpasalamat si Zhongling kay Donglei sa pagtulong. Ginawa niya ito para protektahan si Kele kahit na baka hindi siya ang ama nito. Sinabi ni Zhongling na hindi si Chumo ang tunay na ama ni Kele. Nay na si Donglei sa pakiramdam na may itinatago si Zhongling, tulad ng 6 na taon na ang nakakaraan. Sinisi niya si Zhongling sa mga problema ni Kele sa pag-aakalang hindi niya dapat pahirapan ang buhay ng bata. Pagdating ng sasakyan ni Donglei, papaalisin na sana ni Zhongling si Kele pero gustong sumakay ni Kele dahil komportable ito. Habang nasa biyahe sinubukan ni Kele na paglapitin silang dalawa tulad ng isang pamilya. Kalaunan ay sinabihan ni Donglei si Zhongling na tumira sa kanyang pribadong apartment. Tumanggi si Zhongling, ngunit nagpumilit si Donglei dahil ayaw niyang manirahan si Kele sa isang hindi magandang lugar. Nang maglaon nagising si Kele sa apartment, gusto niyang matulog kasama sina Donglei at ang kanyang ina sa gabi. Kahit na nakaramdam ng awkward sina Donglei at Zhongling ay masaya si Zhongling. Tinulungan ni Zhongling si Donglei na uminom ng kanyang gamot. Sa umaga na naginip si Zhongling na nagising si Donglei para tulungan si Kele na gumamit ng banyo. Nang kumatok si Zhongling sa pinto ng banyo, nag-alala siya nang hindi tumugon si Donglei. Nakita niya si Donglei na walang malay doon, nakaramdam ng lungkot si Zhongling at nag-sorry. Dumating ang assistant ni Donglei para tulungan si Donglei na mahiga na may lagnat. Ipinaliwanag ng assistant na ang sakit ni Donglei ay hindi paganap na nawala mula sa nakaraang trahedya, 6 na taon na ang nakakaraan. Si Zhongling inalagaan si Donglei habang siya ay natutulog na nakonsensya sa kanyang kalagayan. Si Donglei nagising at pinakiusapan si Zhongling na huwag umalis, hinalikan niya si Zhongling ngunit biglang dumating ang assistant at si Kele. Na naging awkward ang mga bagay. Nang umagang iyon ay gusto ni Zhongling na umalis at maghanap ng bagong matitirahan, ngunit nais na manatili ni Kele. Si Donglei natuwa para dito, at sinabi na manatili si Kele hanggat gusto niya. Hiniling ng assistant kay Zhongling na alagaan niya muna si Donglei habang nagpapagaling. Habang si Kele ay masaya dahil mananatili ang kanyang ina. Hiniling ni Donglei na alagaan siya dahil nag-aalala siyang mag-isa. Sinabi ni Kele na baka hindi na siya mabuhay ng matagal, hindi siya natakot mamatay, takot siyang iwanan ang kanyang ina na mag-isa. Sa labas nakikinig pala si Zhongling at umiyak sa takot na mawala ang kanyang anak. Natutuwa si Kele na makilala si Donglei sa pag-aakalang kamukha niya ang lalaki sa drawing ng kanyang ina. Kaya tinawag niya si Donglei na kanyang ama. Sa ibang lugar ang nanay ni Donglei ay nagtaka kung bakit hindi siya umuwi. Sinabi ng assistant ni Donglei ang tunay na nangyari. Nagalit si Lin Zia at sinubukang siraan si Zhongling sa ina ni Donglei. Ngunit ang ina ni Donglei ay hindi masyadong nag-aalala na natutuwa sa isang tao na may nag-aalaga sa kanyang anak. Sinabi ng assistant na ito ang ideya ni Donglei, na si Zhongling ay manatili pagkatapos ng isang issue sa kanyang landlord. Pagkatapos ay pumunta si Lin Zia sa apartment ni Donglei at sinampal si Zhongling. Lumaban si Zhongling sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanya ng basura. Sa loob ng apartment medyo naabala si Zhongling sa kabila ng sinabi ni Donglei sa kanya na huwag pansinin ang mga salita ni Lin Zia. Akala ni Zhongling na magkasintahan si Lin Zia at Donglei, kaya hiniling niya kay Donglei na bumalik na sa kanyang bahay. Si Donglei tila nadismaya sa pag-uugali ni Zhongling at nagpas siyang umalis. Sa ibang lugar ang ina ni Donglei ay nagpahayag ng engagement sa pagitan ni Donglei at Lin Zia. Si Lin Zia ay natuwa dahil ang kanyang pangarap na pakasalan si Donglei ay matutupad. Si Zhongling ay nabigla sa balita, samantala, si Kele ay namimiss si Donglei at lihim na tumawag sa kanya. Hiniling niya kay Donglei na bisitahin siya. Pinaalalahan na ni Kele si Donglei ng kanyang pangako na magiging ama niya. Si Chumo pagkatapos ay binisita si Kele na may dalang regalo, sinabi niya kay Zhongling na maghanda, dahil magsisimula na ang paggawa ng pelikula. Kinabukasan habang binabasa ang script ng pelikula, humingi ng tulong kay Zhongling ang lead na babae sa pagpapaliwanag ng ilang mga eksena, tinulungan ni Zhongling sa paglalarawan ng mga emosyon sa script. Nagseselos si Donglei nang makita kung gaano kalapit sina Chumo at Zhongling habang ginawa ang ilang romantic scenes. Si Donglei saka pumasok sa silid at gusto niya palitan ang male actor at nagulat ang direktor at ang iba. Si Manli ang babaeng lead na tila alam ang tungkol kay Donglei, nagsimula siyang payuhan na huwag maging mayabang. Binigyang din niya na ang pelikula ay inihanda ng gusto at nagbanta pa na actress siya kung hindi mananatili si Chumo. Si Donglei ay kailangang makinig sa payo ni Manli, at wala siyang magagawa. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Donglei si Zhongling na sumama sa kanya. Binigay niya ang isang damit at hiniling sa kanya na suotin niya ito. Si Zhongling nakaramdam ng inis dahil ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan si Donglei. Nang hindi niya alam na pinuntahan ni Donglei ang kanyang huling operasyon. Noong una ay nahiya si Zhongling na magpalit ng damit sa harap ni Donglei.
Gayunpaman dahil babae ang driver ng kotse at si Dongley mismo na nakakita na ng kanyang katawan ay sinubukan niyang manatiling relax. Sa gabing iyon ay nagkaroon ng isang birthday party para sa ina ni Dongley. Napuno ng karangyaan at pagiging eksklusibo. Tuwang-tuwa si Linzia at sabik na hinintay ang announcement ng engagement nila ni Dongley. Gayunpaman napunta ang atensyon ng lahat sa anak ni Zhongling na dumating sa party kasama si Dongley. Nagulat ang ina ni Dongley. Habang ang mga magulang ni Linzia ay tila nadismaya na tila hindi sila komportable na si Dongley ay nagdala ng isa pang babae. Si Manli na pumasok at niyaya si Zhongling na kumain sa labas. Malaki ang paghanga niya kay Zhongling at nagpahayag ng kanyang suporta para kay Zhongling at Dongley. Kalaunan ay hiniling ng mga magulang ni Linzia na makausap ng pribado si Zhongling. Gumawa sila ng ilang sarkastikong pananalita kay Zhongling, ngunit ang pag-uusap ay naipunta ni Zhongling sa surgery noon ni Dongley, 6 na taon na ang nakalipas. Tila ang mga magulang ni Linzia hindi alam ang deal sa pagitan ni Zhongling at Linzia, 6 na taon na ang nakalipas. Nang maglaon habang nagpapahinga sa labas ng party, nakita ni Zhongling si Linzia na may kausap na isang lalaki. Naalala ni Zhongling ang lalaki 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi mapalagay, tumawag si Zhongling kay Chumo para bantayan ang lalaki. Sa ibang lokasyon kasama ni Linzia ang lalaki sa isang club habang umiinom. Nadismaya siya sa lalaki na wala siyang pakialam kung mauwi pa ito sa kulungan dahil sa mga krimen na ginawa niya 6 na taon na ang nakararaan. Tiwala si Linzia na hindi pa napatunayan ang pagkakasangkot niya, kaya hindi bahagi ng kanyang isip ang takot. Nagalit ang lalaki at nagsimulang gumawa ng mga pagbabante sa kanya, nalingid sa kanilang kaalaman na si Chumo ay maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa malayo. Habang si Dongley ay nagpasya na bisitahin si Kele dahil siya ay abala sa kanyang kamakailang operasyon, at pinili niyang hindi banggitin ito kay Zhongling at Kele. Nilinaw niya na ang engagement announcement ng kanyang ina ay hindi niya pakana. Si Zhongling ay tila hindi naniwala sa kanyang paliwanag at tila walang pakialam sa kanyang mga salita. Humiling siya ng tulong kay Kele para maayos ang sitwasyon. Pagkatapos ay kinuha ni Kele ang sketchbook ng kanyang ina na nagpapaliwanag na sa tuwing nakaramdam siya ng kalungkutan, ay iginuguhit niya ito. Nakita ni Dongley ang mga sketch ng kanyang mukha sa sketchbook. Pagkatapos ay tinanong niya si Zhongling tungkol sa sketch. Ngunit iba ang paliwanag ni Zhongling. Nay na si Dongley sa mga paliwanag ni Zhongling, naramdaman niyang muling hindi tapat sa kanya si Zhongling. Pagkatapos ay ipinahayag ni Dongley na magpapalipas siya ng gabi kung iisipin na mahirap na bumalik sa bahay pagkatapos ng nangyari. Makalipas ang ilang araw sa paggawa ng pelikula, nagpasya si Dongley na pahirapan si Chumo sa pamamagitan ng sadyang pagdaragdag ng mga peligrosong eksena, dahil siya rin ang producer, walang sino man ang tumanggi. Gayunpaman hindi ito angkop kay Manli na ang ugali ni Dongley na immature at nakakagamba lang. Si Monli ay pinayuhan si Chumo na gumawa ng ilang distansya sa pagitan nila ni Zhongling, dahil madalas na mali ang interpretasyon ni Dongley sa kanilang pagiging malapit. Nang maglaon ay lumapit si Zhongling kay Chumo at nalaman ang pagsisiyasat niya sa lalaki. Binalaan niya si Chumo na mag-ingat dahil baka ituloy ni Dongley ang kanyang panunukso. Sa kanilang pag-uwi ay inanyayahan ni Dongley si Zhongling na samahan siya at nangakong hindi na niya babaguhin ang script. Samantala ang nanay ni Dongley ay bumisita sa apartment ni Dongley na ikinatuwa naman ni Kele bilang isang lola. Nagtanong siya tungkol sa madalas na pagbisita ni Dongley at binigyan pa si Kele ng candy. Magtatanong pa sana siya nang dumating sina Zhongling at Dongley. Mabilis na itinago ni Kele ang candy para maiwasan ang anumang pagtatalo sa pagitan ng kanyang ina. Si Zhongling hindi natuwa sa ina ni Dongley sa kanyang pagpunta. Nang biglang bumagsak si Kele at napansin niya ang candy sa kanyang kamay. Ang ina ni Dongley ay nalungkot dahil hindi niya alam ang tungkol sa diabetes ni Kele at nadismaya siya kay Dongley dahil sa hindi pagsabi sa kanya tungkol sa kalagayan ni Kele. Si Dongley ay tumalikod at nagtanong kung bakit biglang nag-alala ang kanyang ina, gayong hindi naman siya gaanong nagmamalasakit kay Kele, bago niya hiniling sa kanyang ina na iwasan ang pag-abala kay Zhongling. Lalong nag-aalinlangan ang nanay ni Dongley, dahil may diabetes din ang yumao niyang asawa. Tinanong din niya kung sino ang tunay na ama ni Kele. Ngunit sinabihan siya ni Dongley na huwag nang magtanong tungkol sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Ang ina ni Dongley ay lihim na kumuha ng DNA para kumpirmahin kung sino ang ama ni Kele. Nang siya ay paalis na nakasalubong niya si Linzia sa labas ng silid ng kanyang kaibigan, sinabi niya na siya ay tumutuloy sa kanyang kaibigan at ayaw sabihin kay Linzia kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Ngunit si Linzia ay nagsimulang magtaka tungkol sa nanay ni Dongley na tila biglang nagka-interes sa isang hospital lab. Kinabukasan ay nagdala ang assistant ng ilang impormasyon tungkol kay Kele sa ina ni Dongley. Sinadya niya itong kinuha dahil ayaw niyang malaman ni Dongley ang lahat. Pagkatapos lumabas ang resulta ng DNA ni Kele.
Ang assistant kinailangan niyang makinig sa ina ni Donglei na tinatrato siya bilang sarili niyang ina. Nang maglaon, sinabi ng assistant kay Donglei na ang nag-alaga kay Zhongling noon ay ang lola ni Chumo. Si Donglei ay humiling sa assistant na patuloy na maghukay ng impormasyon tungkol kay Kele at tingnan din ang isang aksidente sa bundok, 6 na taon na ang nakakaraan na nagdulot sa kanya ng pagkaparalisado. Pagkatapos ay inimbitahan ni Donglei si Lin Zia para sa isang dinner. Sa gabi nag-dinner sina Chumo at Zhongling, at sinabi ni Chumo na si Donglei at Kele ay hindi niya makakasama habang buhay. Naramdaman ni Zhongling hindi magkakasundo sina Donglei at Chumo. Dahil magkaiba sila ng antas. Binabalak ni Chumo na bumalik sa kanyang bayan pagkatapos ng paggamot ni Kele. Si Zhongling nagtanong din tungkol kay Lin Zia at ng lalaking kasama niya. Sinabi ni Chumo na madalas silang tumambay sa isang bar na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Ang lalaki ay isang ex-convict na naging dahilan ng pagdududa ni Chumo kung paano siya nakilala ni Lin Zia. Habang si Donglei at si Lin Zia ay dumating sa kaparihong restaurant. Ngunit nagpasya si Chumo at Zhongling na umalis sa restaurant. Ngunit pinigilan ni Donglei si Zhongling. Sinabi ni Chumo kay Donglei na bitawan ang kamay ni Zhongling. Gumanti si Donglei na sinabi kay Chumo na isipin ang sarili niyang gawain. Medyo nairita si Donglei dahil tila ipinagtatanggol ni Zhongling si Chumo at hindi pinansin. Si Chumo na nilinaw na palagi niyang pinoprotektahan si Zhongling at hindi niya hahayaang manggulo sa kanya, kasama si Donglei. Kinutya niya si Donglei dahil sa pagiging paralisado niya at walang magawa para kay Zhongling, ngunit biglang tumayo si Donglei nang at idineklara na ang kanyang kamakailang operasyon naging maayos at gumaling na siya. Si Chumo sarkastikong pinalakpakan si Donglei dahil nagpanggap siyang paralisado. Nadama ni Zhongling na niloko siya ni Donglei at umalis ng restaurant. Kinabukasan na hindi sinasadyang pumasok si Lin Zia sa opisina ng kaibigan ng ina ni Donglei na isang doktor. Si Lin Zia ay mabait na nag-alok na tumulong sa pagkuha ng mga resulta ng lab para sa ina ni Donglei. Pagkatapos basahin ang mga resulta ng DNA ay sobrang nagalit si Lin Zia at pinunit ang papel dahil nalaman niyang si Donglei pala talaga ang ama ni Kele. Sa sumunod na araw pinakita ng ina ni Donglei ang DNA test result ni Kele. At sinabihan niya si Donglei na wag suportahan si Kele at Zhongling. Sabi niya na si Kele ay hindi bahagi ng pamilya nila. Si Donglei mukhang iritado at humiling sa kanyang ina na manahimik. Pagkatapos ay pumunta si Donglei sa shooting location para makipagkita kay Zhongling. Lubos na nagulat si Manli nang makitang muli si Donglei na nakakalakad na. Nang mapansin ni Donglei si Zhongling na nakikipag-usap kay Kele sa telepono, ipinaalala nito sa kanya ang resulta ng DNA test na ipinakita sa kanya ng kanyang ina kanina. Ngunit sa kaibuturan niya ay ayaw niyang tanggapin ang mga resultang iyon. Si Donglei, pagkatapos ay hiniling kay Zhongling na tumulong sa pagbago ng ilang script ng pelikula. Nadama ni Zhongling na mas naunawaan ni Donglei ang mga script kaysa sa kanya. Si Donglei muling nagpahayag na biolohikal na ama ni Kele, ngunit tumanggi si Zhongling. Sinabi niya kay Donglei na itigil ang pag-uukit sa kanyang personal na bagay. Parang nadismaya si Donglei sa pag-uugali ni Zhongling. Sa ibang lugar pinuntahan ng ina ni Donglei si Kele sa hospital, napansin niya na ipinaalala ni Kele sa kanya ang hitsura ni Donglei noong bata pa siya. Gayunpaman ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA ay nagsabi na si Kele ay hindi na uugnay kay Donglei. Kaya mas pinahirapan ng nanay ni Donglei si Kele. Masakit talaga para kay Kele, dahil sinabihan siya ng masama ng ina ni Donglei. Nalungkot si Kele ng gabing iyon at namimiss din niya ang kanyang ina. Noong mga oras na iyon ay sinusubukan ni Zhongling na sumakay ng taxi upang makarating sa hospital. Kinabukasan, napag-usapan ng assistant kung gaano nahihirapan si Zhongling dahil abala sa pagtatrabaho at pag-aalaga kay Kele. Sinabi ng assistant kay Donglei na kung pwede ba niyang baguhin ang araw ng trabaho ni Zhongling para maalagaan niya si Kele. Si Donglei ay tila nag-aalala ngunit naalala niya ang sinabi ni Zhongling noong nakaraang araw, nang hilingin nito sa kanya na huwag makisali sa kanyang buhay, kaya nagpasya siyang hayaan si Zhongling na mag-alaga kay Kele ng mag-isa. Sa ibang lugar ay biglang hiniling ng direktor kay Zhongling na makipagkita sa kanya sa gabi. Si Chumo ay tila naghihinala tungkol sa kahilingang ito. Pumunta si Zhongling sa lugar ng direktor noong gabing iyon. Sinubukan siyang harasin ng direktor at binigyan siya ng mga pampatulog para matambo siya. Sa kabutihang palad ay dumating si Chumo sa tamang oras upang iligtas si Zhongling. Nagbanta ang direktor na magpapakalat ng marahas na video kay Chumo. Mabilis na binuhat ni Chumo ang walang malay na si Zhongling at nakita niya ang assistant at dinala si Zhongling sa hospital. Nang malaman ni Donglei kung ano ang nangyari kay Zhongling, agad siyang pumunta sa hospital. Nakonsensya talaga siya sa kakilakilabot na pangyayaring sinapit ni Zhongling. Si Chumo mukhang baliw at naghinala na baka may kinalaman si Donglei dito. Agad na itinanggi ni Donglei at sinasabi nitong hinding-hindi niya masasaktan si Zhongling.
Si Chumo ay nagtanong kung bakit si Donglei ay nagdulot ng gulo para kay Zhongling tulad ng ginawa niya 6 na taon na ang nakalilipas. Sa ibang lugar ang lalaki ay humiling kay Lin Zia na makipagkita, gusto niyang tulungan siya ni Lin Zia na umalis ng bansa at binigyan pa siya ng limpak-limpak na pera para mabuhay daw siya. Sinabi niya naghahanap ang mga tao ng mga bagay na may kaugnayan sa isang insidente 6 na taon na ang nakakaraan. Naisip ni Lin Zia na hindi na niya ito kailangan, lalo na ngayon na ang direktor ay nasa kanyang panig upang harapin si Zhongling. Kinabukasan si Zhongling ay nagising na talagang nanginginig at tinulungan siya ni Chumo para tumulong sa pagpapatahimik sa kanya. Hiniling niya kay Chumo na huwag makipagkulitin sa direktor dahil mas mahalaga ang paggawa ng pelikula. Hindi lang para kay Chumo kundi para sa buong crew. Sa pelikula si Man Lee ay tumulong kay Chumo na harapin ang rude behavior ng direktor na palaging pinipilit ang dalawang pinakabutanan. Sinadyang pinalitan ng direktor ang isang prop na may mainit na tubig na naging sanhi ng pagkakasakit ni Chumo. Samantala si Donglei ay nagtalaga sa assistant upang hawakan ang direktor at turuan siya ng isang aral na hindi niya malilimutan. Sa gabing iyon sinet up nila ang director at hulihin siya sa akto ng mga media. Sa ibang lugar ay nasiraan ng loob si Chumo, dahil hindi niya maprotektahan si Zhongling. Naalala niya kung paano sa nakaraan sa kabila ng kanyang mahirap na buhay ay nagawa niyang alagaan si Zhongling, na ngayong sikat na siya at tila nasa kanya na ang lahat para ipaglaban si Zhongling. Kinabukasan ay binisita ni Man Lee si Zhongling sa hospital. Sinabi niya kay Dongling na si Chumo ay talagang nagigilty dahil siya ang nagpakilala sa direktor kay Zhongling. Mas sumama ang pakiramdam niya dahil hindi niya kayang protektahan si Zhongling mula sa lalaking iyon. Ngunit nagpapasalamat si Zhongling kay Chumo dahil dumating siya sa tamang oras para iligtas siya. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng isang maliit na kapatid tulad ni Chumo. Si Man Lee ay nabanggit na tila nagawa ni Donglei na pahirapan ang direktor. Samantala si Donglei ay nagtatrabaho sa pagpapatahimik sa mga board of directors na nabalisa sa eskandalo ng direktor, mahigpit niyang tinanggihan na linisin ang pangalan ng direktor. Para maiwasang maabala ang shooting ng pelikula, nilinaw ni Donglei na hindi niya kukonsintihin ang masamang ugali ng direktor. Pagkatapos si Zhongling pupunta sa opisina ni Donglei para makipag-usap. Pareho silang nagsorry at nagpasalamat sa isa't isa. Humingi si Donglei ng pagkakataon kay Zhongling na magsimula muli dahil gusto niyang protektahan silang dalawa ni Kele. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap ng tawag si Zhongling mula kay Chumo. At kasabay nito ay nakatanggap si Donglei ng tawag mula sa assistant na ipinaalam sa kanya na nahuli nila ang lalaki. Si Zhongling ibinahagi ang kwento ng nangyari 6 na taon na ang nakalilipas bagamat alam na ni Donglei ang lahat ng detalye. Sa ibang lugar ay nakiusap si Lin Zia sa ina ni Donglei na tulungan siyang humingi ng tawad kay Donglei. Inamin niya na sinabihan niya ang direktor na guluhin si Zhongling. Ang ina ni Donglei nabalisa at nabigo ngunit nagawa niyang patawarin si Lin Zia. Samantala si Chumo at ang iba ay nagtipon upang pag-usapan si Lin Zia at ang lalaki, at humihingi ng pera at nagbibigay ang ebidensya ng pagkakasangkot ni Lin Zia sa insidente sa 6 na taon na ang nakalilipas. Kasama ang lahat ng masasamang bagay na nangyari kay Zhongling. Tinawagan si Donglei ng kanyang ina na humihiling sa kanya na umuwi para sa hapunan dahil si Lin Zia ay nasa kanilang bahay. Pagdating sa bahay si Lin Zia ay natural na nagulat nang makitang dumating si Donglei kasama si Zhongling. Hiniling ni Donglei sa kanyang ina na itigil na ang pagtatanggol kay Lin Zia at alamin ang mga kasinungalingan na sinasabi niya. Si Zhongling ay nagtanong kay Lin Zia tungkol sa kung sino ang nag-utos sa direktor na harasin siya. Si Lin Zia ay hindi maiwasan ito dahil ang direktor ay nagtapat na siya ang nagsabi sa kanya na gawin ito. Kahit na ang ina ni Donglei ay patuloy na nagtatanggol kay Lin Zia. Sinasabing si Lin Zia ay nabulag sa kanyang pagmamahal kay Donglei at kaya niya ginawa ang mga bagay na iyon. Upang maunawaan ng ina ni Donglei ang lahat, si Zhongling sa wakas inilabas niya ang ebidensya na sangkot si Lin Zia sa aksidente 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi maitanggi ni Lin Zia ang ebidensya. Sinabi ni Zhongling na hindi maliit ang mga aksyon ni Lin Zia dahil sinubukan lang naman niyang kitilin ang buhay ng isang tao. Labis na nadismaya ang ina ni Donglei dahil si Lin Zia ang naging sanhi ng pagkalumpo ng kanyang anak. Sa mga sandaling ito ay hindi na pinansin ni Donglei ang mga paliwanag ni Lin Zia. Nalito at pagkasira ng loob ni Lin Zia dahil wala nang naniniwala sa kanya. Kumuha ng kutsilyo si Lin Zia mula sa mesa na nagtangkang saktan si Zhongling, ngunit sinangga ito ni Donglei na nag-iwan sa kanya ng mga sugat. Nang makarating sila sa hospital si Donglei na lagpasan ang kritikal na sitwasyon, si Zhongling na nagbabante sa tabi ni Donglei at hindi umalis. Humingi ng tawad ang ina ni Donglei kay Zhongling para sa kanyang masamang pag-uugali sa panahong ito. Nagpapasalamat siya na inaalagaan ni Zhongling si Donglei ng maayos.
Sa kanilang pag-alis nakasalubong ng ina ang kanyang kaibigan na doktor na tila nagulat ang doktor at naguguluhan na nagtanong sa kanya tungkol sa kalagayan ni Kelly noon. Nalaman niyang si Kelly pala ay anak talaga ni Dongley at ang resulta ng DNA ay lihim na pinakialaman ni Lindsay. Ang ina ni Dongley ay humiling sa assistant na huwag ipaalam kaagad kay Dongley ang tungkol kay Kelly. Gustong pag-isipan ito bago ito pag-usapan. Nang gabing iyon ay binantayan ni Zhongling si Dongley habang nilalagnat siya. Kinabukasan ay nagdedeliryo si Dongley na nagsusumamo kay Zhongling na huwag siyang iwan. Nalungkot at nagigilty si Zhongling. Tiniyak niya kay Dongley na hindi niya ito iiwan tulad ng dati nang nangakong manatili sa tabi niya. At pagkatapos ay hinalikan ni Zhongling si Dongley. Sa ibang lugar parang may hinanakit pa rin si Kelly sa kanyang lola, dahil sa masasakit na salita na sinabi nito, kaya ayaw niyang tumanggap ng kahit anong regalo mula sa kanya. Nalungkot din ang ina ni Dongley dahil ang gusto lang niya ay matanggap siya ng kanyang biological na apo. Habang pinapakain si Dongley, hiniling niya kay Zhongling na tanggapin siya, nangako siyang hindi gagawa ng anumang issue kay Kelly dahil itinuring niya si Kelly na kanyang sariling anak. Si Zhongling ay planong ibunyag ang katotohanan kay Dongley, ngunit nag-aalala siya na baka magalit ito dahil nagsinungaling siya tungkol kay Kelly. Dumating sina Chumo at Kelly para bisitahin si Dongley, si Kelly miss na niya si Dongley at nagdala siya ng manika bilang regalo. Noong gabing iyon hinintay ng ina ni Dongley na umuwi ang kanyang anak pero pinili niyang bumalik sa kanyang apartment. Ang ina ni Dongley ay nagsisisi pa rin, dahil talagang gusto niyang magkaroon ng malapit na relasyon sa kanyang biolohikal na apo. Sa ibang lugar na hiniling ni Kelly na matulog kasama ang kanyang ina at si Dongley. Gayunpaman ay tumanggi si Zhongling na nagpapaliwanag na kailangan ni Dongley na magpahinga. Pagkatapos ay pumunta si Zhongling sa silid ni Dongley para tingnan ang kanyang sugat. Habang pinapalitan niya ang bandage ni Dongley ang kanilang mga emosyon ay hindi nila mapigilan na humantong sa isang matamis na halikan. Kinabukasan dumating ang ina ni Dongley, na may dalang mga regalo para kay Kelly ngunit tinanggihan siya muli ni Kelly. Hinimok ni Zhongling si Kelly na maging mabait sa nanay ni Dongley sa pagkakataong iyon na maluha-luhang ibinunyag ni Kelly na sa tingin niya ay masama ang loob ng ina ni Dongley dahil napag-alitan siya nito. Humingi ng tawad ang ina ni Dongley kay Kelly at binigyan siya ng pahintulot na tawagin si Dongley na ama. Niyaya niya si Kelly na umuwi kasama niya, nagpapaliwanag na naghanda siya ng isang silid na puno ng mga laruan para sa kanya. Si Zhongling ay nagpakita ng pag-aalala at naghinala na ang ina ni Dongley ay alam na ang tungkol kay Kelly na anak siya ni Dongley. Si Dongley pagkatapos ay nagpaalam at sinamahan ng kanyang ina pauwi, pinaalalahanan niya si Zhongling ng kanilang mga plano para sa Sabado. Pumunta si Dongley sa isang tindahan ng alahas at bumili ng isang pares ng mga singsing. May plano siyang magpakasal kay Zhongling. Pag-uwi ng ina ni Dongley ay isiniwalat niya ang DNA test ni Kelly. Talagang nagulat si Dongley sa nalaman. Hiniling sa kanya ng kanyang ina na dalhin ang apo ng pamilyang Han upang tumira sa kanila at nagpahayag ng pag-aalala na baka patuloy na ilayo ni Zhongling mula sa kanya. Nang sumapit ang Sabado at naghihintay si Zhongling sa restaurant na dapat silang magkita, ngunit lumipas ang mga oras. At hindi pa rin nagpapakita si Dongley sa restaurant kahit sarado na at wala pa ring palatandaan sa kanya. Sinadya ni Dongley na hindi makipagkita kay Zhongling dahil nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkadismaya sa lahat ng kasinungalingan na sinabi sa kanya ni Zhongling. Maya-maya ay pumunta si Zhongling sa kinaroroonan ni Dongley habang umuulan. Noong gabing iyon ay malamig si Dongley kay Zhongling, ang kanyang pagkabigo ay malalim, ang akala niya na si Kelly ay hindi niya tunay na anak dahil sa patuloy na panloloko, at pinagsisisihan niya na tinawag siya ni Kelly na uncle. Na siya talaga ang kanyang biological na ama. Si Zhongling ay humingi ng tawad at hinalikan ang galit na si Dongley, ngunit masama pa rin ang loob ni Dongley kay Zhongling. Pabalik sa bahay nakaramdam ng inis si Dongley sa kanyang ina na humimok sa kanya na intindihin si Zhongling at humingi ng tawad sa kanya. Kahit na nagbigay siya ng permiso kay Dongley na pakasalan si Zhongling upang gawing lihay timo si Kelly bilang miyembro ng pamilyang Han. Hinihiling nito sa kanya na makipagkasundo at makasama si Zhongling. Kinabukasan ay patuloy na tinangka ni Zhongling na makipagkita at humingi ng paumanhin kay Dongley. Gayunpaman ay patuloy na iniiwasan siya ni Dongley. Ang kanyang assistant nagpayo kay Dongley na naaawa kay Zhongling na patuloy na nagsisikap na makipag-ugnayan sa kanya. Sa mga sumunod na araw malungkot si Zhongling habang siya ay naghahanap sa kanyang nawawalang kwintas. Tinawagan ni Kelly si Chumo at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa estado ng kanyang ina. Malungkot si Zhongling dahil hindi niya mahanap ang kwentes na ibinigay sa kanya ni Dongley. Ngunit nakita ni Chumo ang kwentes sa sofa at ipinakita kay Zhongling. Pagkatapos ibinigay ni Chumo ang kwentes kay Dongley, na sinasabi na lungkot si Zhongling nang hindi niya ito mahanap. Ang kasinungalingan na sinabi ni Zhongling ay ang lahat upang pangalagaan si Kelly at pigilan ang kanilang paghihiwalay.
Nakiusap si Chumo kay Donglei na isaalang-alang at patawarin si Zhongling. Flashback sa unang pagkakataon na tumakas si Donglei sa bahay upang maranasan ang buhay kasama si Zhongling na naging una niyang pag-ibig. Sa kasalukuyan, sina Kele at Zhongling naghahanda na bumalik sa kanilang hometown. Si Kele ay talagang nag-aalangan na iwan si Donglei, habang sila ay sumasakay sa eroplano at nag-aayos ng kanilang mga bagahe. Nagulat si Zhongling nang makita si Donglei sa loob ng eroplano. Nagpasya si Donglei na magsimula ng panibagong buhay. Si Kele ay tuwang-tuwa dahil simula ngayon ay matatawag na niyang ama si Donglei. Nagtatapos ang series nang mag-propose si Donglei kay Zhongling. Salamat sa panonood kaibigan. Kung gusto mo ng mga recap na ganito mag-subscribe ka na, salamat.